Salamat po. Kumusta na po kayo? Yan. This is my first time to do this. Pero gusto ko lang talagang makatulong. Ayan. So, or alam mo yon, yan. Kasi ako marami akong na-waste na oras. Marami akong na-waste na time. Pero nagpapasalamat pa rin ako kay Lord kasi in spite of all those failed relationships, marami akong natutunan. Yan. Alright. So, welcome. Welcome to my FB Live. Yan. Hindi ako kakanta ngayon. Ito ay para sa mga, malay mo, di ba? Malay mo, ito na yung guide para, ba talaga yung para sa iyo? Okay? Yeah. So yan, ako po ay si Peachy yan, at marami akong natutunan tungkol dito. So go, start na tayo. Ayan, so siguro, hello, till the end, sana wag kayong umalis. Kasi sa huli yung pinaka-punchline. Excited na talaga akong i-share sa inyo. Paano ba, siya ba ay tamang partner for you? Kung single ka pa ngayon, ayan. Lord, siya ba talaga para sa akin? Yan. So, yan na po. Okay. So, sige, magsa-start na ako ha. So, huwag kayong aalis dyan. Alright? Kasi, pag hindi nyo to nabuo, baka ma-miss out nyo yung something na yun pala yung kailangan mo. So, yun pala yung kailangan mo. Or pwede mo tong magamit pagdating ng araw. Okay. Alam ng, meron kang kilala na single parent, or yung mag-aasawa pa lang, pwede. Yan. Very crucial, no, ang decision making to choose a partner. Paano ba magkaroon ng paano ba mag-choose ng right partner? Alright? Yan. Di ba sabi nga nila, to have a right person is to be right muna. Well, tama naman yon. Pero may mga additional pointers ako. Ready na ba kayo? Konting background lang. Ako ay single mother. Yan. So, ang dami kong natutunan sa lahat ng mga na-experiences ko. So, nasa heart ko talaga na i-share sa inyo para yung pinagdaanan ko, hindi nyo napagdaanan. Diba? Kasi si God gusto kayo na, na nasa will niya. Kasi pag wala ka sa will ni Lord, ayan na, ang dami ng consequences, which I na-experience ko yun. Yung nakikita nyo na lang ngayon, grasya na lang ng Lord yun. O, di ba? Ayan. So, He has forgiven me and He has talagang made me whole. O kung may asawa ka naman, kung meron ka namang asawa na, well, makinig ka pa rin kasi po pwedeng makatulong to sa inyong mag-asawa. Right? Yan. So, ayan. Okay. So, ready na kayo sa number 1 na i-share ko sa inyo? Yeah. So, paano ba mag-choose ng right partner? Yan. So, unang-una, okay, so, huwag kayong kasi magsasite ako minsan ng verse sa Bible kasi mas iba kasi pag ang basehan natin yung Word of God. O hindi ako pastor, pero marami lang ako natutunan and ayokong ipagdamot yun. Gusto ko talaga i-share sa inyo, guys. Okay, yan. So, number 1, sabi dito, right, so Proverbs 31, verse 11, no, her husband can trust her and she will greatly enrich his life. Ano ba ibig sabihin nun? So, number 1, para maka-choose ka muna ng right partner, ikaw muna dapat healthy. Okay? Ano yung healthy? Healthy ka, ready ka mag-date. Okay? Ready to mingle. Healthy ka. Yung ibig sabihin, ready ka to mag-add ka sa buhay ng future na makakasama mo sa buhay. No? Hindi yung simple lang na parang broken ka kasi, hindi ka pa healed, kaya kailangan mo ng somebody. Hindi ganon. Kailangan ikaw muna, buong buo. Okay ba? Ayan. So, i-consider mo to. Paano ba yun? Paano ko ba malalaman? Una, 100% dapat okay ka na mag-isa ka. Okay ka lang kahit mag-isa ka lang ngayon.
Okay? Sige, shout out. Sino ba single ngayon? 'Di ba? Okay ka, 100% okay ka na mag-isa ka lang. Kontento ka kung ano yung season mo ngayon. Bawa, ang season mo ngayon, mag-isa ka lang talaga, okay lang yun. Nagtatrust ka kay Lord na ito yung na bibigyan ka ng right person. Or kung hindi ka man, or kung hindi man, okay ka pa rin. Okay? So, yan ang isa sa mga consideration na healthy ka mag-date. Okay? Pangalawa, you don't think about your ex. Hindi mo na iniisip yung ex mo. Okay? Hindi mo na iniisip na hindi mo na din nire-replay yung mga ginawa sa yung masasakit, no? Hindi na siya hindi ka na naaapektuhan doon. Yung key indicator that you are healed from your old relationship, pag hindi mo na iniisip kung ano man yung mga masasakit na ginawa niya sa iyo o yung mga naging issue mo sa kanya. Pero kung halimbawa medyo nababother ka pa doon sa dati mong relasyon na yon na hindi nag-work out, na halimbawa o kaya nakita mo naka-move on na siya o kaya nandiyan pa siya, buhay pa siya, no? Kung apektado ka pa doon, baka hindi ka pa healed. Hindi ka pa healed from the past. Okay? So kaya ang indicator mo kung talagang healthy ka na sa mag-date is you don't think about your ex na hindi ka na apektado sa kanya. Okay? Pero kung apektado ka pa sa kanya, well, kailangan mo na si Lord muna yung isip mo. Let the Lord heal you. Hayaan mo na si Lord ang mag-heal muna sa'yo. Okay? So, paano ba ako hi-heal ni Lord? Okay, yun. So, siguro, pag ganon, siguro text nyo ako, message nyo ako, tutulungan ko kayo kung paano kayo mag-umpisa. Okay? Una kasi, magkaroon ka muna ng relationship with the Lord. That's the best. Initial. Kasi as you go along, as you have relationship with the Lord, nandun yung healing. Mahi-heal ka. No? Every day, He is working in your heart and in your life. So, okay. Isa pa, paano mo malalaman na healthy ka to date? Okay, you're not looking for someone na magkukumpleto sa'yo. Parang ganito yan eh. Hindi ako, maghahanap ako para makomplete ako. Hindi, mali yun. Ang ano doon is, si Christ talaga ang nagkukomplete sa'yo, hindi sino mang tao. Okay? So, we are whole, made well, renewed, transformed, or redeemed in Christ. Kaya si Lord lang talaga ang magkukumpleto sa'yo. Kung hindi mo pa nararanasan kung paano ka i-complete ni Lord, well, hindi ka pa ready mag-date. Okay ba yan? Yan. So, healthy in all areas ikaw. Physically, mentally, hindi ka na masyadong nade-depress sa mga dati mong naging issue or failed relationship, emotionally, spiritually, financially, and parentally. So what steps can I take to become healthy in all areas of my life? So isipin mo ngayon, ano yung mga steps na kailangan kong gawin para maging healthy ako sa lahat ng area ng buhay ko? Okay? So kung hindi pa, uulitin ko, hindi ka pa healthy to date. Hindi ka pa healthy mag-date. So, kailangan healthy ka muna. Kumpleto ka muna kay Lord. Okay? Because si Christ lang ang magko-complete sa'yo. Alright? So, pangalawa, okay, yan. Kung ikaw ay wala pang relationship, karelasyon, or kung may karelasyon ka na, ito unang-unang dapat mong gawin. Mag-set ka ng boundary. Okay, pangalawa yan ha. Mag-set ka ng boundary as early as possible. Alam mo kung bakit? Pag hindi ka nag-set kagad ng boundary, naku, madali ka ng matukso. So don't wait to be, wag mong iintayin na sobra kang ma-in love doon sa isang guy or sa isang tao na yon bago ka mag-decide na mag-set ng boundary. Hindi. Dapat hindi ka pa na-in love with somebody, iset mo na talaga na ito lang ang boundary. Hanggang dito lang.
Hindi pwedeng mag-beyond doon. Ano ibig sabihin nun? So, kaya nga, kailangan mo mag-pray. Ano ba yung kailangan mo from a relationship? Okay? Mag-pray ka, ano ba yung gusto ni Lord para sa'yo at para sa mga anak mo, kung may anak ka ha. Yan. So, kaya nga, it's important that you set your boundary. You should, ang pagsaset ng boundary kasi should be aligned with God's word. No? Mag-establish ka ng boundary. It's, ano ba yon, Peachy? Yon. It's about seeking the Lord and following His guidelines. Paano ba yun? Yun, di ba, meron mga ganun. Yung Word of God, yung Scriptures, marami yan na mababasa ka how to establish your boundary. What we can and what we cannot do. Ano yung, what you should do and what you should not do. Okay? Kaya nga, sabi sa Galatians 5:13, wait lang nga, yan. Yun, you are called to be free, to live in freedom. Pero wag mo namang gagamitin yung freedom na yon as a license para magkasala ka or masatisfy yung sinful na nature mo ba, yung weakness mo, 'di ba? Wag naman. So mag-establish ka ng boundary, lalo na mga babae. Okay? Okay, kasi ito yung makakatulong sa atin para mag-guard yung heart mo. Mind, mag-guard yung heart. Una yung heart mo, yung mind, and physical bodies. Okay? Against those, yung mga days na talagang pwede ka matukso. So, alright. Kaya nga, eto ha, yan. In my experience, di ba minsan nga sasabihin ng guy, okay lang yan, tayo na naman eh. Mali yun. It's not based on the scriptures. Okay. So, ano ba yung example ng mga boundaries na kailangan mong iset? Okay. Okay, number 1 ha, yan. Huwag kang mag-isa with your dating partner. Ba, nag-date ka na, meron ka ng dinidate or meron ka ng boyfriend na. Yan. Huwag kang maging alone. Don't be alone with him sa bahay or in a place. Huwag. Okay? Yun, mag-set ka ng boundary. Hindi pwede mag-isa lang kayo sa bahay. Sa bahay mo o sa bahay niya. Ayan. And isa pa, avoid certain level of physical touch. Ayan, mag-set ka talaga ng boundary. Ayan. And then, assess the number of times per week. Assess mo, mas marami ba yung oras mo sa kanya kaysa sa oras mo sa pamilya mo o sa mga anak mo? Baka mamaya mas marami na yung oras mo sa kanya. Tapos, wala ka ng oras masyado sa mga anak mo. So, mag-set ka ng boundary. Hindi pwede ganun. Alright? And, mag-set ka rin ng assess mo, tingnan mo, ano ba yung character niya pag nasa grupo siya. Bawa na isama mo siya sa group of friends or group of churchmates or group of whatever group is that. No, paano niya hinahandle yung sarili niya? Ayan, ano ba siya? Overly competitive ba siya or baka naman disrespectful ba siya o mabait ba siya sa kaiba? So titignan mo, assess mo 'yon. So take time to write down. So actually maganda isulat mo. Ano ba yung mga boundaries na kailangan mong iset pag nagde-date ka na with someone? So dapat maging strong ka na mag-set ka ng boundary kasi ikaw din ang matatalo pagdating ng araw. Kaya you have to stick with the word of God. Alright? Don't let that freedom give you the license to sin just to satisfy our sinful nature. Okay, number 3. Ito na. Isa pa. Paano mag-choose ng right partner or to have a dating partner? Siya na ba talaga? Okay. Huwag mong i-ignore, ha? Okay, don't ignore the red flag. Ano yung red flag? Ayan. Yun yung mga warning sign, 'di ba? Na oops, teka, parang hindi yata ito, 'di ba? Kasi alam mo, yung mga marami sa atin may mga failed relationship, 'di ba? Lahat tayo, marami akong failed relationship. And it takes years to heal.
Minsan. Meron naman na madali lang, mabilis lang. Yung iba naman, ang tagal bago sila ma-heal sa dati nilang relationship. So, refrain from loss and trauma can have lasting effects. So, alam mo, yung mga loss, yung mga naging trauma mo, di ba? Minsan may mga lasting effect yan sa'yo eh. Okay. Pero, alam mo, pinaka-worst, pag nangyari uli yun. Pag nangyari uli yun. Kaya nga, we need to pray, seek, and listen. Ano yun, Chich? We have to be still before God to hear what He has for you. Alam mo bang ang daming pwedeng sabihin ni Lord sa'yo? Be still. Still ka muna. Relax ka lang muna. And makinig ka. Merong sasabihin si God sa'yo. Huwag kang maging blinded sa emotion mo. Hindi, masaya ako dito. Masaya ako sa Kanya. Hindi yon. So, would say, follow up. Alam mo yung mundo? Okay, kaya nga minsan careful din tayo sa ina-advise ng mundo, ng social media, or may mga ilang friends, di ba? Na sasabihin sa'yo, hindi, sige, sundin mo kung ano yung nasa puso mo. Di ba? Maraming ganon. Sundin mo yung nasa puso mo. Okay? Tama ba yun? Sige, text lang kayo. Tama ba yun? Tama, mali. Tapos, yung lahat na mga yan, yung mga nakikita mong parang mali niya, sige, tapon mo lang yan sa hangin. And, jump into that relationship kagad. Without praying first. Hindi ako ano doon. Hindi ako exempted doon. Isa din ako sa mga nagkamali sa ganyan. Kasi nga, hindi, ang saya nito, tsaka parang siya na nga. Ang bait niya eh. Diba? Nag-jump kagad ako sa relationship without seeking the Lord first. And ano nangyari? Kaya nga sabi ni Lord, foolishness yun, yung ganong advice. Na parang tama, pero sabi nga sa Ephesians 5 verse 15, look carefully then how you walk, not as unwise but as wise. So careful ka paano ka pipili, how you live. So wag kang yung agad-agad, yung bigla-bigla ka magde-decide na ay siya na nga siguro, siya na yung magiging partner ko. Kasi ang saya ko talaga pagkasama ko siya. 'Di ba? Pero nakikita mo parang bastos siya. 'Di ba? May konti ka nakikitang red flag. Alright, wag mong i-ignore 'yon. Please don't ignore. Ano may mga red flags? Okay, marami. Pero magsa-cite lang ako ng konti na example ng red flags, ha. Okay, ito. Ilan lang 'to. Number 1, bastos ba siya? Rude ba? Rude. Late or hindi siya respectful sa iba, tsaka sa'yo. Baka mamaya binabastos ka na, okay pa rin sa'yo. Kasi gwapo niya, di ba? Mga ganun. Kasi sweet naman siya. Pero binabastos ka minsan, di ba? O ito pa isang red flag. Unemployed ba siya? Ang gwapo pero walang trabaho. Okay? O delinquent or financial obligation. Hindi makapag-support. So medyo yun. Red flag. Kasi gusto mo ba ikaw lagi yung sumagot ng pagkain nyo? O ikaw na lang yung lagi magbabayad ng bills pag nagsama na kayo? So he has to be responsible. Alright? And then, isa pang red flag. Di ba niya pinapansin yung boundaries na sineset mo? Yung sinishare mo halimbawa, sinare mo sa kanya, hindi kasi pwede tayo mag-isa lang. Tayo lang dalawa dito sa ganitong lugar, ganyan. Pag hindi niya pinapansin at hindi niya pinahahalagahan yung mga boundaries na sinasabi mo sa kanya, red flag yun. Okay? Okay. Isa pa, single mom, mga single mom. Ayan. May anak ba kayo?
Yan. Pag mabait siya sa mga anak mo, o hindi siya mabait, red flag yun sa mga anak mo. Okay, hindi ba siya na kayo nagkakasundo siya at saka ng anak mo? Then it's a red flag. Okay. Ito pa, like, gusto ba siya ng mga kaibigan mo, tsaka mga ng family mo? Kasi malaking factor yon. Meron kasing mga hindi natin nakikita na nakikita ng mahal natin sa buhay. Isa pang red flag, sorry to say, maraming mabait, naiintindihan ko kayo, maraming mabait na tao. Pero, active ba siya? Involved ba siya sa isang local church? Nag-e-exhibit, nagbubunga ba siya? Nagbubunga ba siya the fruit of his faith? May bunga ba yung faith niya? Meron ba siyang health accountability through a Bible study leader, pastor, or other trusted godly role model? Is he connected with someone that can also lead him? Kasi baka mamaya, nagsisimba lang siya. Iba yung nagsisimba lang. Okay? Iba yung may accountability siya. Okay? So, don't make any excuses. Ako yun dati. Binibigyan ko ng excuse siya. Hindi okay lang siguro yun kasi nagbabasa naman siya ng Bible eh. Pero, ayaw niyang sumali sa small group. Okay? Or ayaw niya, wala siyang health accountability with a Bible study leader. So, pretend it will go. Parang magpe-pretend ka na lang na mawawala din yung pagiging bastos niya. Or yung red flag na, hindi, magkakatrabaho din yan. Kumbaga, ikaw na gumagawa ng excuse para sa kanya. Pero kitang-kita mo naman, may red flag. Okay? So, be careful. Maging maingat ka to proceed. At maging maingat ka para i-protect mo yung sarili mo at yung pamilya o mga anak mo kung may anak ka. So, nakikinig ka ba? So, points to ponder. Nakikinig ka ba kung ano ang gusto ni Lord para sa iyo? Or nakikinig ka lang sa puso mo? Di ba dapat mas makinig tayo kay God bago muna sa puso mo? Di ba? So, makinig ka kay God. Huwag ka muna makinig sa puso mo. Alright? Ayan. So, number 4. Lima to ha, pero number 4 na tayo. So, number 4, you find a godly man. Ulitin ko ha. Find a godly man. Choose someone, yung nag-walk siya with the Lord. Okay? You cannot fix a guy. Hindi ikaw ang magpapabago sa isang tao. Alright? Ito, nice naman siya. Hardworking pa. Ang responsible niya. Niceness doesn't replace godliness. Sorry to say. We have to accept. If he doesn't go to church, he don't read the Bible, he don't pray for yung discernment ni Lord, pag nagde-decision siya, he doesn't show any bunga ng isang believer, it is not up to you to fix that and change his heart. It is the Lord who can do it. Diba? So, wag mong bibigyan ng excuse yun ulit para magka-connect yung isa na hindi, magbabago din yan. Magbabago din yan. You know what? Hindi kasi yung spiritual mo pwedeng dalhin na lang lahat. Ang design ni Lord, pareho kayo. Pareho kayo. Partnership kayo sa lahat ng bagay. Even in the spiritual things. So, ano gagawin mo? Magagawin ko. Diba? Be patient. Wait for the Lord to put the right person in your life. Ulitin ko, wait. Huwag kang magmadali. Waiting is so hard, di ba? Kaya nga ang dami ng fast food ngayon eh.
Madalian na lang eh. Pero alam mo ba, sa waiting, doon ka din niya hinuhubog ni God. Para pag once na you are mag-meet kayo, you're not perfect. You will not perfect. Both are you of you cannot be perfect, but you can be right with one another. So be patient and wait for the Lord to put the right person in your life. Because alam niyo ba, tandaan niyo to ha, kahit tanggapin niyo man o hindi, sasabihin ko sa inyo, it is better to be alone than to be outside of the will of God. Ulitin ko, it is better to be alone than to be outside God's will. Oo nga, may partner ka nga. Minsan, nag-give sa'yo ng butterflies in your stomach. Nakikinig ka. Pero hindi naman will ni Lord. Pagdating ng araw, you will see the consequences. And pinapipray ko naman siya kay Lord eh. Sabi ko nga sa inyo, there will be right time for everything. Unahin mo muna makinig kay God. Think ko, find a godly man or woman of God. Find someone who is godly, who loves the Lord more than you. Yung love si Jesus, yung kilala si Jesus. Okay? Hindi lang yung nag-church ha. Iba yung uma-attend lang. Okay, so it is better to be alone than outside of God's will. So 1 Corinthians 6 verse 18, sa sexual morality, it is a sin against our bodies. Okay? So run from sexual sin. Sasabihin ko na sa inyo. Kung alam niyo yung buhay ko, you can, kung hindi niyo alam, you can message me. I can open up to you. And I have suffered consequences. Hindi madali. Mga kapatid, hindi madali. Pero, ngayon pa lang, God wants you to be happy, to be joyful. So, run from sexual sin. Proverbs 12, verse 11, okay. Makikita mo, hardworking ba yan? Work ethic. Anong work ethic niya? Sabi nga sa Proverbs 12:11, hard worker has plenty of food, but a person who chases fantasies has no sense. Ngayon pa lang dapat makita mo, marunong ba siya mag-provide? Is he hardworking? Okay. Temper, isa pa. Temper. Proverbs 15 verse 18. Hot-tempered person starts fight. A cool-tempered stops them. Hot-tempered ba yan? Mainitin ba ulo niyan? Yung mahilig magsimula ng away. O cool-tempered. Ang cool-tempered, nagsistop ng fight. Pag medyo mainitin, minsan meron akong na-meet, yun. Konting ano lang sa, na ganun lang siya sa, abawan na, kasi, kontik lang siya mabangga nung isang, kagalit na kagad. Yung madaling magalit. So, ayan. And, Ephesians 6 verse 4, can he be a good father? So do not provoke your children to anger by the way you treat them, rather bring them with the discipline and instruction. Marunong ba siya makirelate sa mga bata, sa mga anak? Ayan. And Matthew 7 verse 20, exhibit the fruit of the Spirit. So, sabi sa 7:20, Matthew, yes, just as you identified tree by its fruit, so you can identify people by their own actions. Makikita mo yan sa bunga niya. Ano ba yung bunga niya? Yung action niya, yung ginagawa niya. So, kung siya ay may, yung action makikita rin sa kanya. So, are you willing to wait on God and bring the right person? Wait. Peach, na ako nasa 50 plus na ako. Okay lang yun. 'Di ba? Kaya nga 'di ba sabi ko nung number 1,
100% dapat okay ka muna to be alone. Okay ka. Meron ka mang partner o wala, okay ka na mag-isa ka. For you to be ready to date and to choose a right partner. Okay. So number 5, huwag kang magpadala sa emotion or don't be ruled by emotions. Alam mo ba ang emotions can be powerful? Pwede ka ma-overcome ng joy, ng fear, ng sadness, ng anger, ng galit, ng even joy and excitement. Pwede ka mo-overcome nun. Pero, hayaan mo si Lord ang mag-guide ng heart mo. We must allow God to guide our steps. Even when our emotion, si Lord talaga, let God guide you. Kasi ang emotion, pwede ka talagang madaya. No? Kahit na parang excited ka dito sa dinidate mo or sa napupusuan mo na 'di ba? Pero hindi pala yun ang leading ni Lord sa'yo. Diba? So kaya nga, Jeremiah 17 verse 9, being ruled by our hearts can be misleading or deceitful. Misleading. Pwede ka ma-mislead or ma-deceive. Pag yung puso na yan muna ang nag-overcome, ang emotions na nag-overcome sa'yo. So you seek the Lord and allow the prompting of the Holy Spirit in your life. So kaya nga, is your heart nakaano sa God's plan for your dating life? Do you want to have a closer relationship first with God? Ako hindi talaga ako exempted sa ganyan. Talagang sobrang emotional akong tao. Pagka talagang umibig ako, talagang kahit na nakikita ko may red flag na, sige, okay lang. O kaya, kasi isa sa mga ko din is, dahil marami na ako naging failed relationship dati, parang pagka nagkaroon uli ako ng failed relationship ngayon, parang feeling ko, failure na ako. Pero lang ng kaaway pala yon. Ang tawag dito yung lie ng kaaway yun. Because the most important thing muna sa atin is our relationship with the Lord first. Tandaan niyo yan. The Lord knows your heart. Alam niya ang kailangan mo. Kaya, i-recap ko how to choose the right partner. So, minsan talaga ang emotions, hindi talaga, it can be powerful. No? It can lead us to wrong decisions. Kaya nga, di ba sabi nila, huwag ka magdidesisyon pag you are in the hype of emotion. Kasi, it can deceive us. It can be misleading. Okay? So, i-recap ko ulit how to choose right persons in your life. Kasi alam mo ba, ito isa sa mga major decisions ng buhay natin. Yan ang makakasama natin sa habang buhay. And, yon. Number 1, healthy ka to date. Sabihin, you are 100% okay, kompleto ka sa Panginoon. No? Meron kang jowa ngayon o wala, okay ka. You're okay to be alone. Okay, yan. Hindi ang basis ng worth mo or ng happiness mo ay isang tao. Okay, so you are healthy to date. Yan. Tapos, number 2, okay, ano lang to summary. You set boundary. Mag-set ka ng boundary. Alright? Yan. So, yung boundary, no, na, yun nga, don't be alone with a dating partner, na kayong dalawa. Huwag ka mag-open ng any temptations. Okay? Yan. Then, pangatlo, paano kung hindi pala will ni Lord yun? Tapos, di ba may nangyari? Uy, kasi nang talo. Okay. Then, number 3, don't ignore
the red flag. Pag may nakita kang red flag, doon sa sinabi ko kanina, disrespectful ba siya o hindi ba siya nag-exhibit ng bunga ng faith niya, okay? Or unemployed siya, whatever. May mga red flag, maraming red flags, okay? Hindi siya gusto nung family mo, merong nakikita sila na, alam mo yun, na hindi maganda, and then, don't ignore that. Okay? Number 4, find a godly man or a woman. Okay? Someone who loves Jesus. Someone na hindi siya nagdidesisyon ng sarili lang niya. Nagpe-pray siya sa discernment ni Lord to make decisions. One who reads the Bible and pray. Yung hatakan kayo pataas, hindi pa baba. Okay? Yan. And number 5, don't be ruled by emotions. Huwag kang magpadala sa nararamdaman mo lang. Okay? Ang sabi ng mundo, sumunod ka sa nararamdaman mo, you follow your heart. That is foolishness. Okay? You follow what God is telling you. And huwag kayong magmamadali. Learn to wait because God has set the best for you. He knows the best for you. Our Father knows what's best for you. And, well, lahat yan, mali ako. Nagkaroon ako. Sa lahat ng sinabi ko, sablay ako lahat dyan. Pero, nakita nyo happy ako ngayon. Dahil sa grace lang ni Lord. At si Lord talaga, inano lang ako. And, you know what? God really loves you. Hindi po aksidente na nag-watch kayo nito or napakinggan nyo. Yan. I believe that God is telling you something tonight. Please wait on the Lord and He will give you delight in Him and He will give you the desires of your heart. Dahil God wants the best for you. Okay? So yung mga hindi napanood yung umpisa, you can you can watch this again. I pray that every single mother right now tonight, single dad, single mom, or single ka pa nga lang ngayon, or may asawa ka na, 'di ba? Kung single ka pa, yung 5 sinabi ko sa'yo, sana matandaan mo. And hindi lang matandaan, isabuhay mo siya. Right? And then, seek for God's plan in your dating life. Wag ka lang basta-basta, don't jump into the relationship kagad dahil naman naging masaya ka lang. Okay? 'Di ba? Sabihin ko sa inyo, mas masaya ang sumunod kay God. Okay? Yan, mas masaya at mas peaceful. Alright? At mas blessing talaga pag nakita mo kung anong will ni Lord sa life mo. Kung sino yung para sa'yo. Because I believe that God has set the best for you. And thank you for watching, everyone. And I will pray for you right now, tonight. Okay po? So we'll end up with the prayer. Father God, we thank you, Lord, for this opportunity to share about wisdom in choosing a life partner. We declare, Lord God, that victory in each one's life na, Lord, i-guide mo ang bawat isa towards, Lord, the will, your will in our life, in choosing our life partner. Lord, please help us to hear your voice, to listen to you, and to have a closer relationship with you, Lord. Because it's only you that we can trust. Ikaw lang, Panginoon. And we thank you, Lord, for each one that is here tonight and will watch this video. Thank you for your grace. In Jesus' name we pray. Amen. Please share this video, lalo na sa mga kilala nyong single or single parent. Thank you!